Sis nang nalagay ang aking buhay sa bingit ng kamatayan. Isa sa matinding labanan ng aking naranasan ay yung gyera noon sa Mindanao. Akala ko po nung talagang mamamatay na ako dahil tinawan ako ng bala sa kanang binti ng isang sniper. Nasaksihan ko din ang pagkamatay ng aking tiyuhin na kasama ko sa duty. Sa kabila po noon ay matibay ang paniniwala ko na dapat kong ituloy ang sinumpang kong tungkulin. Naranasan ko din bayakan ng aking pamilya dahil ang alam nila ay mawawalan na ako ng buhay noong ako ay naisugod sa ospital dahil naman sa sakit sa puso. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay kinawan ako ng Diyos at ako ay nabuhay pa. Taong 2000, habang nagbabalik tanaw ako sa mga aral na napakinggan ko sa suhay, ay naalala ko ang kapatid na Eli na sinisiraan nila Libita Gugulan nung ako ay nasa suhay pa. Mula noon ay naghanap ako ng paraan upang makapagkinig sa kanya. Pero lumipas pa ang ilang taon bago ako nakapakinig muli sa doktrina. Doon po yon sa lokal ng Pasay. Madali ko itong natanggap dahil alam ko sa puso na ito ang tama at ito ang totoong iglesia. Kaya ako ay tumuloy sa doktrina at nabautismuhan noong August 13, 2004. Matapos na ako ay mabautismuhan, ay hindi naging madali ang aking pinagdaanan dahil hindi tanggap ng aking pamilya ang pag-anib ko dito. Ngunit sa awat tulong ng Diyos, kahit nais nila akong pigilan, ay hindi ako nadadala. Kung gaano akong matapang na humarap sa bawat laban bilang isang sundalo, gayon din na mas tatapangan ko ang bawat laban sa aking pananampalataya dahil alam ko na may Diyos akong kasama. Taong 2020 ay nakaranas muli ako ng paghahadlang mula sa aking asawa dahil hindi siya sangayon sa pag-iiba ko ng relihiyon at nakaisip siya ng pigilan ako sa aking pagdalo, kaya hindi niya ako binibigyan ng internet para makadalo, ngunit hindi ako nagpapigil. Kaya ang ginagawa ko ay sumasadya ako sa lokal upang makadestino bilang officer at para makadalo ng pagkakatipon. Nalalaman ko na ang bawat laban ko noon bilang isang sundalo ay may Diyos na nagliligtas sa akin. Gaya nga rin ngayon na sinasamahan ako ng Diyos sa bawat pagsubok na aking dinagdanan. Sa awa at tulong ng Diyos, ako ngayon ay nakakapagpatuloy bilang PNC Elder dito sa aming lokal. Nawa ay patuloy pa akong kawan ng Diyos at ang aking hiling na maakay ko pa ang aking pamilya upang maintindihan din nila ang napakagandang mga aral ng Diyos. Ako si kapatid ng Angelo Bautista at ito ang istorya ng aking pananampalataya.
Gabi na po kasi yon, hindi na namin agad siyang na-inquest. Kataon po, bigla siyang nakatakas. May Armalite po siya doon sa gilid, yung aming barak. Buti na lang hindi niya po yung nakuha. At anytime, pwede niya pong mapatay yung mga kasama ko. Hoy! Pagtalo niya, nakita ko siya. Nabol ko siya. Bago po ako umaanid sa ating pagsasama-sama, ang amin pong mga ninuno ay talagang karamihan po Katoliko. Panatiko po akong naniniwala ayon na din sa salin-saling kultura o paniniwala ng inaakyat po namin yan ng bundok Manaaw. Kasi nga po nandyan daw ang bakas ng Panginoong Jesucristo, nandyan yung kung tawagin ay kinabuhayan, dahil nakapag-aaral po tayo sa mga paaralan. Paano magiging ang setting ng kapanganakan ng Panginoon Jesucristo? Mapapapunta doon sa Quezon Province, sa Middle East po. Nagkaroon ako ng mga kasama. Nung panahon po na yon, kasagsagan ng dating doon. Napapanood ko po yan, pero hindi pa ako gaanong curious kung ano yung kanilang ginayahan. Until later, meron pong naging classmate ako. Uy, tol, tingnan mo, manood ka. Galing. Ngayon pa lang pinanonood nila, si Brother Eli. Ayun po, medyo nakakapakinig na po ako ng panahon na yun. Before matapon ako ng Samar, na-assign ako dyan sa Maharlika Village, Taguig. Medyo nawala yung time na madalas ako nakakapakinig. Time nakahuli po kami ng isang armadong lalaki. Gabi na po kasi yon, hindi na namin agad siyang na-inquest. Kataon po, bigla siyang nakatakas. May Armalite po siya doon sa gilid, yung aming barak. Buti na lang hindi niya po yung nakuha. At anytime, pwede niya pong mapatay yung mga kasama ko. Hoy! Pagtalo niya, nakita ko siya. Naabog ko siya. Talagang kahit anong bilis niya, naabutan ko siya. Naikulong namin, file namin yung pasok. Yun, isang pagliligtas po na hindi siya nakapaminsala. Noong time na nakabalik po ako galing Samar, eksakto naman po yung kapatid na kasama ko din sa PNP ay nakikinig na kay Brady. Parang si Bradley. Alam mo, kaya ang Pilipinas ay hindi umaasenso, katakot-takot na kriminalidad ang nandito dahil sa pagsampasan niya. Nagsagan po kasi noon ng debate sa TV. Talagang pinabilib ako ng kapatid ko. Hindi ko na po tinantanan yun until na naging curious ako at lagi akong gustong makapakinig. Hanggang sa pumunta na po ako sa Strata Building. Personal din na po ako na nagtanong kay Brady. After po nung pagtatanong ko, nagsimula na akong magpadoktrina. Kasabay ko po yung kapatid, si Brother Rico, hanggang sa sunod-sunod na po. Natapos po namin ang doktrina sa lokal ng Bagong Bayan, hanggang sa nabautismuhan po kami sa Padre. Year 2001. Noong panahon po na yun, ako nga po ay pumasok sa ministeryo ng pagmamagagawa. At the same time, nasa serbisyo po ako ng PNP. Somewhat na very conflicting kung ang pag-uusap po ay tungkulin. Tungkulin po sa Panginoon, tungkulin din po sa public service. Nahirapan din po akong mag-adjust, pero hindi po ako tumigil. One time po, nung ako ay nagkaroon ng schooling, ng investigation, nagkataon po na kailangan kong dumistino, papadaos-dus ako dun sa may training